Kumusta? Okay. Panibago na naman usapan guys. Nagpatuloy no? Panibagong pagdinig na naman ng Kongreso. Ito ay ganun pa rin ang usapan. Ha? Ganun pa rin ang usapan guys. At confidential fund, deep in budget. At di rin naman natin maitago na nung nakaraang araw ay meron na namang merong binitawang mga salita itong si Vice President Sara Duterte. Umabot na sa hindi magandang sabi ng iba, sabi sa kampo ng Administration Marcos, sa kampo ni President Marcos, isa itong pagbabanta. No? Ngayon nandyan, humarap na sa hearing. At ngayon, ano kaya ang magiging epekto nito? Ha? Masasagot na kaya ang mga nais ipasagot ng mga miyembro ng House? May sasagot na kaya ni Bibi Sara? Kasi tuloy-tuloy yung mga tanungan at yung mga miyembro ng OVP at iba pang mga resource person nandito ay talagang nagpaabot ng mga sagot patungkol sa mga katanungan at dokumento na hawak ng Kongreso. Okay? Bago ang lahat, sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe po sa ating channel, ang Jim5 TV, at huwag niyong kalimutan na i-click yung ating notification bell para naman ay maging updated po tayo sa ating mga susunod na video. At guys, ito, paparinig natin yung part ng usapin sa investigasyon ngayon. Mr. Farda, sa nakaraang mga hearing namin, paulit-ulit pong nababanggit ang inyong pangalan. Sa katunayan, nabanggit din po ang pangalan nyo ni Attorney Michael Powa, spokesperson dati ni Vice President Sara at dating Chief of Staff sa DepEd. Kilala nyo po ba siya? Yes, Your Honor. Yeah. At nung nakaraang hearing, napag-usapan ang confidential funds ng DepEd, pati ang mga YLS or Youth Leadership Summits. Dahil hindi po kayo nagpakita nung nakaraang mga hearing, wala po kaming choice kung hindi magtanong sa mga resource persons na nandito noon nung araw na yon. Pero ayon kay Attorney Powa, ikaw at si Vice President Sara lang ang may alam tungkol sa paggamit ng confidential funds. Do you confirm this? O si Attorney Powa ang nagsisinungaling? Your Honor, ang nag-uusap lang po tungkol po sa confidential fund po sa office ay ako at saka si Bibi Sara, pero regarding po sa operation may kausap pa akong iba. So, tama po yung sinabi ko. Tama po. Kay Yusek po. Now, bago po Pero, I said, sorry Your Honor, sorry. Sige. May kausap pa po akong iba, mga security officer po. Ano po? Yung pong security officer. Ang nakakaalam na isa. So, tatlo kayo. Ito, ano kaya ang revelation? Ano kaya ang pahayag at ipapahayag at ihayag? At ano kaya ang sasabihin nito? Ito guys, alam natin na mayroong mga katanungan na nais niyong marinig. Ang sagot mula sa resource person. Ang kausap ko po si Ma'am Sara, and then ako po sa security officer. Ano ba kaya? Security officer, ikaw at si Vice President. Correct. Okay. Your Honor, hindi po nag-uusap po si security officer at saka si Vice President Sara. So, ikaw lang ang kausap ng security officer? Opo. Taktilansit lang yung mic niyo. Yes, Your Honor. Thank you. Bago tayo pumunta sa mga pinaggamitan ng confidential funds, dito muna tayo sa paano ba ipaprocess ang confidential funds. Specifically, yung confidential fund ng DepEd. Ang una pong step, Mr. Farda, is yung disbursement voucher. Would that be correct?
Your Honor, may isa pa pong ginagawa para po magawa po yung disbursement. Ano po yun? Physical and financial plan po. Yes. There must be a physical and financial plan. Yes, Your Honor. Yes, thank you. Yun. Ayun. Okay? So, matapos nito guys, talaga namang titingnan natin kung ano pa yung mga magiging kasunod na mga sagot. Disbursement voucher para sa first quarter ng 2023 in the amount of 37.5 million. Sa iyo po ba nakapangalan yung disbursement voucher? Your Honor, ang pinapangalan po sa akin yung check eh. Yung pong check eh. Yeah. Sa iyo po. Yung check po. Yung disbursement voucher, wala. Ayan po ang disbursement voucher. So, nakaperma lang po ako dyan. Pero, Nandyan yung pangalan po ako, ninyo. nagsasign po ako, Your Honor. Thank you. Yun din pong cheque, kagaya ng sabi ninyo, nakapangalan na rin po sa inyo. Opo, Your Honor. Okay. Pero matanong ko po, kayo po ba nag-prepare ng disbursement voucher? Your Honor, ang nagpe-prepare po niyan sa DepEd ay yung pong accounting. So, ang nagpre-prepare ng mga disbursement vouchers ng confidential funds of DepEd ay yung accounting division po. Yung pong disbursement po, as to disbursement. Yung vouchers. Opo. Pero, this whole process would be under your supervision. Your Honor, alam ko lang po yung mga signatory dyan, pero ang mas knowledgeable po dyan ay yung accounting po. Wala po bang nag-uutos sa'yo na i-prepare ang mga disbursement vouchers o ihanda ang mga ito para requirement po ng paggamit ng confidential funds? Your Honor, pag mayroon na pong physical and financial plan, minsan po pupunta ako sa accounting para mag-request na po na pwede na pong gawin yung disbursement voucher. Kasi, And who gives you that order? Your Honor, as SDO, pag meron na pong physical financial plan, alam ko na po na kailangan na po kasunod pong gawin ang disbursement voucher. Automatic na ginagawa po ninyo? Pag meron na pong physical and financial plan, automatic na po na magpapagawa na po ako ng disbursement voucher. Okay. Thank you. Kayo rin po ang pay. Pay sa cheque po ako po. Pangalan. Yeah. Opo. Yeah. Dahil ikaw ang pay, may check na na-issue sa pangalan mo, as you have stated a while ago, sa halagang 37.5 million. Yes, Your Honor. Kung matatandaan natin, no, noong ginawang online press briefing, yung statement ni VP Sara, ay kung bakit nakuha, no, kung paano nila nakuha yung mga documents from CUA at inilatag dyan sa investigasyon ng Kongreso, no, dito sa lalo-lalo na sa Quadcom. Gayong sinabi rin naman na di pa sila tapos, no? Di pa sila tapos sa ginawang pagsusumite ng mga ka-liquidation report na yon, di ba? Yun, kaya umabot sa sumulat yung abogado na kung saan doon sa kuwa at isa yun sa nagpapainit ng usapin at investigasyon, guys, no? Sa tungkol sa budget, no? At ito, guys, no, titingnan natin kung ano ang pahayag ni Vice President Sara Duterte Ocolit. Funds and in fact issued the corresponding certification. Mr. Chair, wala kaming kakampi dito, walang maka-point of order para sa amin. How can you ask a resource person without giving him copies? Without giving him Mr. copies? Chair, point of order, Madam Mr. Vice Chair. President, please wait to be recognized. Give him copies. Point of order. What's the point of order of the Honorable Yes, Andro? Mr. Chair, Representative Acop is asking our resource person, why is it that the Vice President is batting? Yes, Yes, ma'am. the point of No, order Kasi is wala dapat kami ganun. kakampi dito, ma'am. Pero dapat Walang ganun. 1 minute maka-point of recess will be order. obedient. Well, point of order. Ayun. Ayun naman pala. Okay, so abangan natin kung ano pa yung mga karampatang impormasyon na talaga namang magbibigay tuldok kung meron man, kung matatapos na ba ito. Talaga naman, oo. Ako, 2025 na, panibago na namang budget. Ako po. Ha? Ayan. Hayaan natin na gumulong ang batas. Hayaan natin na
talagang malaman ng taong bayan kung ano at sino ba talaga. Kung ano at meron ba talagang katotohanan ang lahat ng mga aligasyon na ito. Sinasagot naman nila. Pero based sa mga documents, ako po, meron nang hinahanap si Piatos, saan na kaya yun napunta? Ano ba? Tao ba talaga yon? Meron ba talagang tao? What I mean is, meron ba talagang taong nagpapangalan ng ganon na involved dyan? Kung meron man, alam natin na lalabas at lalabas yan. No? Alam naman natin na mga ganitong usapin, basta totoo at talagang sincero. Ang nag-iimbestiga dyan ngayon, yung mga dito sa Quadcom, sa Senado at sa Kongreso ay makukuha ang katotohanan. Kung talagang wala namang itinatago ang opisina ng OVP, no? Ang Vice Presidente, alam rin naman natin na malilinis ang iyong pangalan at masagot ang lahat ng mga katanungan. Hanggang sa muli, ito po ang Jim 5 TV. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas!